DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Veritas, 10 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. May ngapon sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, kumusta ka mo? Manginauta nga nining sayo sa kahapon nun na amo nagatang-atang nining ato karon nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Ambot og sayo pa ba ni kahapon nun? O ignunta sa pagasulti init ang palibot, gani kagani ng munta ni bawaan na to nga ang pipila ka mga palibot din sa ato sa kasikbit ug dakbayan sa Cagayan de Oro nakasinati man og kainit sa panahon. Ang bagyo god mula gini nga atong sagad madunggan sa mga karaang tao part no nga kung magdaot nga ni ang panahon sa northern na part of Luzon, igang gyud kuno kaayo dinhi sa Mindanao. Murag tinuod no. Ingon ni panalitan giigang ta. Unya ang bagyo tuwa dito nagwadwad sa Bicol region pa ingon na sa northern part or sa central part of Luzon. So ang atong palibot ni igang ang bagyong Inting. Og karwa po na niata sa programang Nuda Veritas, primero kining episode sa tibok semana katulor ta mabati ang programang Nuda Veritas alas kun matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes no. Og ako ipabaw di kaninyo nga doon na kamoy para ma-review ang ato ang mga gipangiskutan dinhi. Doon na ta bukas ang ato ang YouTube channel sa Nuda Veritas. Paminaw mong maayo para nga naamoy kadaganan. Gusto nyo nga ma-review ang ato nga programa, ang ato mga discussion nunot sa mga pautanang ipadangat na inyong mabati na. I-type lang Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ni mo na manggawas na dayon ang nagkalaling episode sa ato nga programang Nuda Veritas. Gituyo na para nga doon na mo'y kahigayunan nga maka-review. Ilabi na katong doon na pasupot o pautan ang madungog po nila ang atong explanation dugtong sa mga pautana nga gipadangat gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Okay. So, ang ato adiri bukas ang linya sa pautana sa 0917-704-3210. Akong sublion, 0917-704-3210. O sa Facebook pod, bukas ang ato ang mga buot ipadangat nga pautana diri mismo sa ato sa Facebook, no? O thank you sa atong mga daan nato nga mga lunod patay silbi, suki nato mga tigpaminaw nga walay undang, walay putol ang ilang pagsunod pagpaminaw dinhi sa atong programa sama ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia. Maayong hapon na diha nimo Ma'am, tibok nimo nga kauban sa panimalay sa household ni Shirley Alvarez. Maayong hapon sa ni Laila Lynn Aguila Baljos, good afternoon sa ato mga suki dito dapita sa Miss Ox sa Jimenez, si Abilidas, Mr. Abilidas, no? Si Mr. Nisiforo Malto Abilidas. Good afternoon ni
kining Samuel Duldulya sa Osamis City. Dili Osamis, Ormoc City, og ni Sir Alfeo Arindain o may hapon na kanila o diha pod sa kinitibuk-ang probinsya sa Bohol. Kumusta may hapon o kumusta man ang dagan sa panahon diyang dapita. May hapon sa atong suki nga tigpaminaw si Ma'am Clara Fro, ang atong mga diehard nga mga suki nato nga din na nako madahan pag memorize, no, gumikan sa kadaghang nga nagsunod din sa atong programa. Thank you. May hapon ni Ray Anthony Cabiltes, no, siya, hi sir, kumusta ni agyapon. Ako po mga musta po ko nimo kay talag sa karaman maka text nato diri sa ato nga programa, no, o nahibaw ko nga unsa man sulbad na bato imong nga problema. Nakadumdum ko nga doon na kay problema sa una. Imo ba itong refer sa libor? O katong imuhang mulo or reklamo? I hope, no, masulbad na kinigong pagpanarbaho na to part, no, naata yung mga gabayan nga angin natong sundon o di kinato na malimtan, ha? O kanang once nga makatrabaho ta, ayong ibutang sa atong nuna nga kung makatrabaho ta, labaw patas tag-iya. Kaya na ubang mga batasan diha nga ang mentalidad hari kayo, mura o kung wala ang tag-iya, murag siya mo'y tag-iya. Oh. Naiingon na. So ato nang likayan, no? Kung panalitan empleyado ka, trabante ka lang, dawaton natong kamaturan. Kung di ka makaantos nga dunay magsugo-sugo nimo, nay magapamalihog nimo, di nimo na madawat, buwag ka lang sa imong nga trabaho, magtukod ka og kagulingon nimo nga kompanya. Ha? Sige, dito lang ha, watan ako ang siya, ingon siya nga, ingon ni Sir Anthony, Ray Anthony Cabiltes, ingon siya nga, busy na kaayo sir, work. Inana magyud na, what yun ta, no? Ilabi na kay naanatay pamilya, di ginato na malimtan ato kanang mga obligasyon pag buhi sa ato nga pamilya kay ingon pa nila padre di pamilya mangkunuta, no, mamay ilahang sulti. So kung padre di pamilya ato nang sundon, wa kitay mahimo na kay mao maka kana ang mga pagtuo nga atong nasundan gikan pa sa mga kakaraanan nga mga kapanahonan. Okay? Nala sige, pabuton na to ang inyong mga ipasupot nga pangutana. Doon ay nang utana part, may kay mintras tanto maghuwat ko nining mga pautana gikan mismo sa Facebook o sa 0917-704 na ay mga walk-in, na ay mga napinding nako nga mga pautana nga wa pa ginako lugar matubag, no? Di pa lang dugay, dunay nangutana, uy, wala man itong diri sa ako sa Facebook sila na napapas man. Anong napapas ka to, no? O nawagtang ba? O nawagtang ka itong imong gi-iris kining Mr. Cabiltes. Re, imong giwagtang nawala man imo halagi diri. O na disappear lag kalit. Napapas. Dunay nangutana, ug unsa man kuno ng estate tax, may kanisgutan na nimo ni. Ato ang ayuhon lang ni pagpasabot para masabtan mo matong tuyo din sa atong programa na atay ingon ini nga mga kining mga inunta mga sitwasyon niya murag obligasyon ginamo ang pagpasabot og mayo. Okay. Unsa Sir Frank, unsa ang estate tax? Nakadumdum na dayon ko nga dunay usa ka panahon nga tuki ko, nagiskot ko kabahin sa estate tax. Okay? Ug paminaw og maayo kay walay makalikay sa pagbayad ni ini, ilabi na kon panalitan sumusunod ka, no? Kanang heredero ka. Wa kay kun dili ka panalitan heredero, maisip nga compulsory heirs, wa kay obligasyon sa pagbayad ni ini. Wa kay pwede nga maingo ka nga
wa makoy nahibaw-an na, wa makoy alamag may tungod sa estate tax, posible sab may tabo na. Karon mao ni ang estate tax usa kini kamatang or bayronon obligasyon sa magbubuhis o kay tax money paingon sa gobyerno. Buhis kini nga paninglan ka sa gobyerno kung ikaw maoy mga manununod sa mga nagibilin nga propiedad sa inyong mga ginikanan. Alright, panalitan ingon nini. Or kanus man mahitabo nga naay obligasyon ang usa ka tawo nga magbayad og estate tax. So ingon nini ang sitwasyon. Kung ang atong mga ginikanan panalitan, ibutang talang si papa or si mama, no? Alright. Kamo compulsory heirs. Pagkamatay ni mama or ni papa, ang iyang mga kabtangan panalitan usa ka bungtod iya kana gipanag-iya kana ni papa ug ni mama. Pagkamatay nila, kinsa may mahimong sumusunod ang mga anak, compulsory heirs. Asa man diha nato mapangita ang estate or estate tax aron maobligar sila nga magbayad. Diha sa panahon from the moment of death. In other words, pagkamatay niya, nabugtuan siya sa gininhawa. Si Papa pananglitan. Pagkabugto sa gininhawa ni Papa, ang iyahang mga kabilin part, kanaa si mga anak, pagkabugto pa lang sa ginhawa, wa na'y other ceremonies nga himuon, automatic na nga ang estate tax mapasa ngadto mismo sa mga anak. Di na magtag-ugma. Kay ang balaod nag-ingon from the moment of death. Sa ato pa nga ang estate tax bayronon kini nga ang mangita og paagi nga magbayad ang mga sumusunod. Ang mga sumusunod. Naa sila'y obligasyon pagbayad sa buhis ngadto mismo sa gobyerno. So mo lugar na siya, dili na nimo makita. Pero maobligar ka lang because that is what the law says nga from the moment of death, oras sa yugto nga nabugtuan siya sa kinabuhi. Kanang usa ka bungtod niya nga kabtangan, automatic na mo pengon sa mga sumusunod. Ang mga sumusunod, aduna dayoy obligasyon sa pagbayad sa buhis ngadto mismo sa gobyerno o kana gatawgon og estate tax. So mao na ang akong tubag sa pagpasabot kaninyo kay kanagong estate tax kay boko kadunggan man lang na ninyo. Unya may bawal na ninyo ilabi na kay obligar ka sa BIR. Ilabi na kung gusto ka o buot ka magparehistro panalitan sa usa ka property, no? Nga gusto nimo nga ibalhin ang titulo ubos sa imong pangalan. Unya kanang ita imong sinunod. Pagdala nimo na dito sa BIR, ingnon ka nga magbayad ka sa estate tax. Ang BIR dili mohatag og authority or certificate authorizing registration sa imuhang property aron mabalhin ang titulo sa yuta sa imong pangalan kung dili nimo impasan ang estate tax. Ingon na di ka kalighot. Mingon ka nga kanus apa ka matituluhin ni akong yuta, no? Ganahan ra bagay kay ko nga matituluhan gining akong yuta kay sus na lugar. Kung di ka magbayad sa buhis nimo estate tax, dili gina may tabo nga matituluhan. Maglaway ka lang. Maglaway ka lang. Karon ni ay laing pangutana para sa mga igsoon na to nga matawag na to nga naa sa mga daplin-daplin.
nahimong beneficiary sa agrarian reform program sa atong nasod. Naamanta no katong CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, nga ga-extend nila for how many years? 10 or 5 years. Wag ya po'y pulos hangtod din yung mga panahon na kay di man tanan nag-enjoy ni ini. Di ba? Gapangandoy sila makabaton pero dili tanan apuran sa programa Agrarian Reform. Naipipila nahatagan pinaagi sa Certificate of Land Ownership, CLOA. Alright. Ang mga tagtungod, mga tenants, mga awardees sa Certificate of Land Ownership, obligado bang mobayad sa sa estate tax? Sige daw. Pautana. Ang mga beneficiary sa Agrarian Reform Program sa atong nasod, mga tenants selbe, obligado ba sila nga magbayad sa estate tax? Dagang kayong kapautanan na ana. Oo. Pulos man sila sa pagduwa-duha, God. O magpanagan na kay baw ka bayad buhis, ambot ipasabot na mo gasto gid lugar sila. Correct. Alright. Ang tubag ni ana, any program initiated by the government, such as the Agrarian Reform Program, to benefit sa ato mga mag-uuma, dili sila obligado ang mga sumusunod sa gitawag nato og bayronon kon estate tax. Nganuman, gikan pa na sa gobyerno, ihatag sa ato ang mga tenants, di ba? Gobyerno na gikan, programa na sa gobyerno, di ba? Ang purpose sa pagbayad og buhis para ang gobyerno makasapi, income, di ba? So more gituyok lang. So in order to stop that, para nga consistent ang mao nga programa, ang gobyerno nakadesider nga wala estate tax nga kolektahonon sa mga yuta nga gibilin gikan sa mga tenants ngadto mismo sa ilang kaliwatanan, ilabi na kung maghiskot kita sa estate tax. Kuha na ninyo. Nasabtan ba na ninyo? Okay? Sa mga sinunod nga mga property, take note sa mga sinunod nga mga property gikan sa inyong ginikanan, ang primerong obligasyon ninyo niya na pagbayad gayod sa estate tax. Ilabi na panahon nga magbinahinay na kamo sa luna sa yuta from the mother title nga inyong ipasubdivide. Kay pag human na pag-subdivide, unsa may tabo? Interesado na mo nga mainyo ang luna sa yuta, correct? Pero dili ka na mahingpit nga mainyo kung dili pati tuluhan. Di ba? So you have to go to BIR first and pay the corresponding taxes nga mao ang estate tax. Unsa may kalainan sa capital gains tax o sa estate tax? Unsa may kalainan? Ang sa capital gains tax, mao man na ang ordinaryo nga pag binaligya ay sa yuta nga dili maisip nga kabilin gikan sa ginikanan. So kung makapalit kag yuta gikan sa ibong silingan, mga 100 square meters, ang obligasyon nga imo kanang ibayad sa BIR is no longer estate tax. Nganuman, yuta man na sa imong silingan. May man na og sinunod nga mga kabtangan para sa mga anak. And therefore, ang mga anak dunay obligasyon sa pagbayad sa estate tax. Di ba? So ang bayran nato ni ana dili na tawgon og estate tax. Gatawgon na kana siya og capital gains tax. 6% lang gyapon. So at least siguro nasabtan na ninyo, no? Kadot lang ni amay ni adiri sa ingol pa diri. Si Ma'am Fee Mondi, Ma'am Fee may hapon. Mustang panahon dia, Ma'am. Diri may hapon, Sir Frank. Late ko, sir. Kay kaulanon na dinhis buga. Kaulanon na sa ganina bagot-bot si Ma'am kainit. Kaulanon na diri sa bukid. Humana noon hipos na tanan kahayupan. Oy, standby na ang mga hayupan, ha? May imagine ako kanag yung kanang kanding sauce.
sige lang ng tiam-tiam ang tanawa nga ng babas kanding. Sige lang ng tiam-tiam gyud. Og pahulay kadali while maminaw sa imong programa. Oo. Alright, nala sige. Kanang ilang property ni Ma'am Faye, Simbako, ay mag-obligar ang mga children pagbayad sa estate tax. Oo. Diyot lang ha. Ray Anthony Cabiltes. Ma'am Faye, salamat ha. Thank you so much ha. Wag ini undang way putol nga maminaw din sa atong programa. Sir Dabi kay ni amay yaning kang Ray Anthony Cabiltes. Sir Dabi kay ni amay gahatag sa kuha nga yuta deed of donation. Ang akong papel nga gihawiran wala ko nakabayad sa tax sa BIR. Unsa may buhaton ta, magbayad ka. Kana nga yuta nga deed of donation. Donation lagi imong ang imuhan na ikapasigarbo. Di na nimo matituluhan re. Kung dili bayran nimo ang buhis. Oo. Donation tax. Magbayad ka. Magbayad ka dito mismo sa BIR. Pag humana na, mahibawan man nimo sa imong sunod nga pagabot. Tudloan ka man sa unsa ni sa BIR. Loy human ni imong bayaran nga donors tax, no? Kining muni imong bahaton. Muni kuha ani kana mo kini dadaden dinhi mga resibo man mo kana mo kini. Balik din dinhi human, ha? Dito ka magbayad sa bangko. Tuduan ka man ana. Kon nasunod na nimo ang iyahaga mga panagon balik sa BIR. Kung makompleto na ang records, tagaan din ka og car. Dili car nga sakyanan ihatag kundi car CER, Certificate Authorizing Registration. Naapangani uban nila e-car, no, murag electronic, no. Kana kung makadawat ka na 99% mo paingon na gyud og matituluhan ka ng maong luna sa yuta ngalan na nimo. Ilabi na kunaan na ng certificate gikan mismo sa BIR. So, donor's tax, magbayad. Ikaw lay bayad niya na. Ngano? Para madali. Yung siya nga, ang mag-donor nimo ang gadonate na nga property, imo pa ng bayron, balikason ka. Samsaning bata, gitagaan pagyuta niya, ako pa'y magbayad. Di ba? So, sa may tabo, ikaw bayad. Bayarin na lang. Basta ang tanang mga requirements, tax declaration for example. Kana, usana sa mga kamotoran. Ha? Sige. Marvin Moreno, Nuda Berita, Sir Frank, bahin sa akong reklamo. Na iyang reklamo? Kabahin sa common wall namo sa ako ang silingan na 15 feet na ila nasabutan sa ako ang mama. Karon ila man gisumpayan og 13 kapatong sa halublak. 13? Lapas tao. Oo. 13 sumpayan og 13 kapatong sa hollow blocks nga walay nga asa bang sumpay niya nga wala hollow block kayot 13 kapatong sa hollow block nga walay poste agoy og mangali nila giyabi-yabi ang pagpatunga sa hollow block, wala na kinilig-on ang wall kay ga-vibrate ug naay mulabay. Karon sir, akong pangutana, pwede ba ko mo ingon nga balbagon ang common wall unya mag-sig-iya migbutang sa among parameters wall or fence. Kini purely internal ni, no?
inyo harane i-propose lang kay buhan og magkenon sa matagaan na to silang opportunity sa paghuna-huna po, no? Kung panalitan magmagahi, ipasulbad ni sa barangay, no? Kining conflict pwede nato ni sulbaron diha mismo sa barangay. Kay sigurado ko peligroso maguni ka nag-vibrate na, no? Simbakog madatugan ta og mutimpag na. So kanang imong tumong og tuyo ngano nga imong ipabalbag, etc. para na sa inyong kaluwasan ninyong duha kay sikbit man mo. Pasabta lang dadala na sa barangay ilabi na kung burukinto kay batasan ang inyoha nga kasikbit. Tanawan ninyo ang akong concern nini mo nga what is best for you including your immediate neighbor kana mo'y ato ang sundon for the safety, no, sa mga silingan. So tan-aw nimo nga murag mo init ang dalunggan kung panalitan diretsoon nimo sa hangyo o sango man nining mga bahina. Pasabta lang nadun tanis kapitan aro nga blisingan kini sa kapitan ug mangita pud og paagi ang kapitan magununa siya maayo unsay sulbad may tungod sa mao nga problema. Okay? Sige. Adot lang ha. Si Marvin Moreno. Alright. Si Cabiltes, no? Ray Anthony G. Cabiltes. Unya sir, kung tax anang yuta 2003 pa wala bayaran ang tax hanto drone tinuod ba kana nga kuhaon sa gobyerno kung dili ka magbayad? Anto bagis gitawag na og kung wa ko masayop distrent or levy. Kini levy ni siya pero taas pa kay ni siya. Makanuna lang ang LGU sa pagbira sa imong yuta kundi ka gabayad sa buhis. Real property tax. Ikaw, ka man magbayad siguro, kinsa ba'y gabayad ni ana? Okay? O kinsa ba'y napadadaan o napaninglan sa mong buhis? Kung ikaw, na magbayad ka yun. Naamang ko yung mga LGU nga dili ka istrikto. Naapoy LGU nga istrikto kayo nga ang uban within a certain period of years, 5 years pananglitan. Magsuwat na dahil na sila ngadto mismo sa mga delinquent taxpayers sa LGU nga magpahibaw nga ng imong yuta among embarguhon. Oo. Birahon ka na pabor sa LGU ug ibaligya nila ug ang halin ibayad sa buhis. Maro ko na ngano nga birahon ang yuta tungod kay ang pag-operate pagpadagan sa gobyerno magagad ka na sa matigom nga buhis gikan mismo sa katawan. Kung tugutan na to nga katunga sa population wa magbayad og buhis, unsa may atong mga programa o mga project nga magamit nga ibalik na to sa katawan nga langanin man to sa pundo kay katunga man lang ang gabayad sa buhis. So gitagaan kita og gahom ubos sa local government code nga pwede kita maka foreclose, no? Makuha na to ang mao nga property, birahon na to in a form of levy, and therefore or distrent aron sa ingon nga kining mao nga property atong ibaligya sa publiko ug ang halin ini atong idapat sa inyo nga utang. Kuha na ninyo. Mao na ang tumong og tuyo. Pusa pamayad mo ang mga real property tax part ang tinuod lang. Gamay ra man na. Ako ganin natingala ang syudad sa Cagayan de Oro pero subject for adjustment na sila for next year kung wa ko masayab, no. Ako ganin natingala nga ang
atong real property tax din sa CDO diferensya sa rate nga giimplementar din dapitas upol. Sa upol taas ang bayronon sa buhis sa real property tax. Ibaw ko na kay tigbayad ko og buhis sa anak property sa akong anak. Hibaw ko niini nga diferensya ang rate dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gitugutan man sila pag-adjust sa bayronon sa buhis. Naaman na sa local government code. Mao man gani nga every 3 years ang LGU base sa local government code magpaygayon sila og reassessment. Muna nga naay mga personnel nato sa Municipal Assessor's Office nga moanha diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga balay. Unya dayon mamisita, mo kwenta, mag-reassess sa inyohang mga balay. Nakita nila nga dunay improvement, ilan ang ibutang dito i-remark sa tax declaration kay adto dito makompute og pila idugang nga bayronon. Pues sa sunod nga tuig nga pangulikta sa buhis, diferensya na ang figure nga imong gibaran diha mismo sa munisipyo or sa kining syudad, gumingkang kay na readjustment o kana sila gitugutan sumala sa kasuguan gikan mismo sa department kon sa kining Local Government Code of 1991. So dugtong sa imong pangutana, pwede. Oo nga ingon mo nga tinuod baka na nga kuhaon sa gobyerno kung dili ka magbayad. Ang tubagis, alright, balik kang Marvin Moreno. O kay sa buhi pa akong parents, mao ilang nakasabot, maong nagtukod sila o common wall. O kanya kaya may ibang kuan relasyon ninyo unya na ay height nga gisunod karon kay nitupong na ang wall sa kahoy na poste ang kataas. Wala poste, walay beam. Karon kay ako naman ang tag-iya sa balay. Pwede ba ko buingon nga mag-sig-iya mi og perimeter wall or perimeter fence? Kung maning imuhang suggestion, maayo maning nga mag-iya-iya mo. Pero wala mo yun naon. Tanawa lang nga, ang imuhang pagbutang sa perimeter wall, dili makalapas sa perimeter line nga iya dito sa pikas. Inner ka, no? Diha ka lang magpa butang sa hollow block going upward o pilay gusto nimo nga height. In the same manner, ang dito po sa pikas, pagkalot nila, pidpid pod, no? Magtalikod silbi ang imong hollow block o hollow block sa imong utlanan o sa imong silingan. Wa may problema ngano, ikaw may tag-iya. Kanya katupong usa siya mapoy tag-iya na kalot po siya tama sa iyong mahimo o ganahan siya mo kalot. Kay imo man ang property. Wa may makabuot sa atong property. But nabitag ingon diha sa atong Civil Code of the Philippines nga the right to abuse hos abutindi. And therefore, gihatag ka na nga katungod tungod kay ikaw mo'y tag-iya. Naapanay kanang ingon nga the right to use. Hos o tindi. Lain sa kay paminaw, no? Kay o tindi magod. Kami panahon sa among estudyante pa may mga tao. Hos o tindi. What is that? Wala man sir. May gibutas libro diri. Nga kuan. Mauna siya. Okay, nala sige. Go ahead sa imong nga plano. Istorya lang. Gikan ni Shirley Alvarez, good PM Sir Frank, aslang ko kanang free patent ng lote. Kinanglan pa ba magbayad ang mga anak sa estate tax? Salamat. Wala na.
gobyerno naman free patent. Oh, dili na. Dili na. Okay, nala sige kadyot lang yun ha. Princess Pay. Noda Berita, Sir Frank, good afternoon. Kindly explain to me, look, the meaning of the word stopper. Nadunggan ko ni nga pulong pero still remain to be very stranger to me, no? This term was used by Mr. Ledesma of Tribune calling PBBM to stop being stopper. Thanks. Ay, makumpisal gi ko nimo, ma'am. Ambot ipasabot nini dili pa kay ko maka sulti og mao gyud na ang exact nga word. I'll tell you, na-meet ko ni nga word, no? Kini siya. Not necessarily a legal term, but a word that has a deep meaning. Kadiyot lang ha. Pangitaon na to. Kung unsa ba yabot ipasabot na nang mao nga giingon nimo. Alright. Be? Okay. Minus og panabot. Stopper. Minus og panabot. Minus. Oo. Kaya gibutan man diri, gibutan stunned or confused and slow to react as from blues or exhaustion. Synonyms dazed, foggy, groggy. Kung groggy ka na, foggy, lain ng imo, kulang ka na sa paminsar. Mao na siya kining nga word. Kanang ingon nimo nga gi-quote nimo nabasahan sa sinuwat ni kinsa na Mr. Ledesma magkanang imong gingon. Kini para kanako pulong ni nga dili kanunay nako ning madam-agan kada adlaw. Mano usay malimtan nato siya sa buot. Okay, sige, Ma'am Princess, happy pista nimo, ma'am. Hilom-hilom lang si ma'am, dool ka ra diha sa kuan. Sigurado gid kung kapista ka. Kapulikik siguro tagad si mga bisita. Sa man ay. Sige ma'am. Di lagi ta unsa ba di gisulti ni kuan nga. Ingon siya nga. Good afternoon. Kindly explain to me the meaning of the word stopper. This term was used by Mr. Ledesma of Tribune calling PBBM to stop being stopper. Muna na. Yabag na ba? Yabag. Yabag. Grugi ka na. You stop being stupor or stopper. Okay. Maria si Erlinda Elibira Mendoza, Noda Beritas, si Ma'am Princess Pay, good afternoon mama. Belated happy pista ni Buddha. Noda Beritas, abid na kong nautan na tas oras. Noda Beritas, may hapon, sir. Naunta ko'y mangutana katong among deed of sale nga handwriting mapildi mi sa bag-o nga nakapalit. Nga handwriting mapildi mi sa bag-o nga nakapalit. Sir, unsay among buhaton ani Sir Frank nga kani man ang una nakapalit. Kami man ang unang nakapalit. Unya unsa kaha among mga requirements ni Sir Frank. Kana bang sinuwat lang handwritten nga kamaturan sa pagbaligya? There is no harm on that. No, what is most important, ipanotarize gyud na because once the document is being notarized, it is already a document impressed with public interest. Public document na silbi siya. Munang pinaka bugat nga kamatuoran nga nitabo nga naay baligya nga nitabo sa mong luna sa yuta. Ilabi na kung notaryado ang mao nga document. Muna nga di ko makaingon nga wa ka man magsulti
ang imong sulti handwritten mo lang, wa ka magasulti nga notaryado kini. Unya multiple cell kun wa ko masayop ang iyahang problema kay kadaghan kunong gibaligya. Ubos sa atong balaod to repeat, no? Bisan pa og ikaw purchaser for value in good faith. Ikaw nakauna pagpalit sa mong luna sa yuta. Apan wala nimo irehistro sa dali nga panahon, unya nabaligya ka na mong luna sa yuta. Unya kadtong ikaduhan nga nabaligyaan, mo'y nakaunag rehistro din dapita sa Register of Deeds. Siya ang ilhon sa balaod nga legitimate nga tag-iya sa mong luna sa yuta. E klaro man sa atong balaod, the first who registered mao'y adunay katungod nga maghupot og tagaan sa mao nga certificate of title. Sa makadagan nagsulti ko kung madunduman ninyo dinhi sa ato kapag padagan sa programa. Nga every time, diyo man ang gingon na to due diligence, every time nga naipalit sa luna sa yuta, demand for the copy, the original copy of the certificate of title. Kung pananglitan, dili ihatag ka na sa seller, ayaw bayari. Kay kana gamiton sa pagpanunto, scammer karon ang uso. Mahimo man na nga, dili na ko ihatag nimo, first buyer. Pagkaugma, maglakaw-lakaw na dahin ko. Ako pa tong ingnon tong broker, nga ibaligya ninyo ta. Nya na imuha dayong porsyento. Pwede na mabaligya, way kanaaman ang certificate of title, iyang gihawiran. Ikaw, gasalig ka sa deed of sale, wa kay original copy sa certificate of title, less ang imuhang right diha. Dili superior, kundi inferior right. Ang imuhang pag-claim nga ikaw kunuhin tag-iya, but sa hingpit dili di ay, kay wa ka man makakuha sa certificate of title. Munang balantay, moralison ini, kamo nga naminaw karon din sa ato nga programa. Palihog lang. Kay daghan na kayo mga matunto ni ini. Okay? So, sa imong kahimtang, may pagka-lisod-lisod din nga problema. May pagka-lisod-lisod. Okay, kadyutang ha, ingon sa para makuha na mo pagbalik ang napalit sa among papa. Kadyutang makuha ninyo pagbalik ang napalit sa among papa. Katuyuta. O maglisod, makaso, magkasoy, abot sa muskurte na ini. Kinasuhay yun mo. Dili ni madalag barangay. Di madalag. Magkinasuhay yun mo. Kaya nga no, di man sa magpalupig tong usa. Tiya, ako itag-iyan. Unsa ka di, Frank? Ay, nana ba? So, mupugos lang kong tubag nga, wala biya po sir ko maunsa. Oo, ego lang ko gasultis tinuod. Kinasuhay mo nini. Morning last recourse na to. Morning last recourse. Mo man nga wa nyo makuha ang certificate of title, ba? Ang inyong gisaligan katurang deed of sale. Alright, para makuha na mo pagbalik ang napalit sa among papa. Luoy. Kandit lang ha. Si Princess P. affected by Fulbo, Sir Frank, si BBM. Munang gagrugi, munang stupor. Di ba? At least masabtan na nato. Sige. Si Ma'am Elizabeth Baselgo is watching. Ingon pa niya dere. Dako-dako ni nga kaso. Kung gusto gyud nimo magkaso, mama, dako-dako ni kining imong yuta ba? Deed of sale lang. Munang gingon na to, due diligence gyud. Due diligence. Sir Frank, akong pautana, wala pa nimo tubag. Ama na to. Be? Asa ba dapit na to, no?
wala poste, wala beam, dili. Sa laktod, masabtan ko man imong concern. Sa laktod, istoryahe ang imong silingan. No? Okay, murag ikaw na may tag-iya, imo nang katungod, imo nang kagahom. Kung magbutang mo og separate nga wuling, buhata na. Pero pagkalot nimo dito gina sa side sa imong property, ayaw og kalkali ang yuta dito sa pikas kay dili ka na imo. Tanang mga desisyon kabahin sa pag-atiman, pag-arigla sa atong yuta naa nakasandig na sa imong abaga Marvin. Imo na nga tanan. O kanang gauyog-uyog nga wuling kay walay kabilyag unsa pa diha nga kuan, delikado na refer na sa barangay kapitan. O, ang mga desisyon, tanang mga desisyon naa nimo kay ikaw maditag-iyan ana. Ha? O sige. Alright, ako pauta na wala ako na tong gipakyaw siguro, ibalik lang specific ha. Si Bang Fimundia, ako sir, maka-enlighten ko sa stupor na meaning. Oy, di ay mo tampo. Sige, Ma'am Fe. Oo. Dera ha, ako sir, maka-enlighten ko sa stupor na meaning. Stupor means a state of reduced consciousness. Dili man naglayo sa groggy. Di ba? Dili man naglayo. Nag-reduce ko no, ha? Ingon siya, stupor means a state of reduced consciousness or sensibility. Reduce ang imuhang pagka-conscious. Ato pa mo raog na kay problema. Di ka gabalibala si mong problema nga mga gihimo or sensibility. Kana bang dili na maghuna-huna pag-ayo unsay buhaton? Mao din na, no? Mo nang in reference to BBM, ay pasensya mo na inahunanaan sa atong mga kaigsunan. Nindot kayo nga dunay mo apel og tampo sa atong mga discussion part, no? Ang meaning sa stupor, no? Right, ato nang timanan ha. Minus panabot. Okay, groggy na. Amura og hubog-hubog na. Foggy ang description. Foggy, meaning kung foggy ibong pananaw part, something wrong with your eyesight. Okay. Sige, Erlinda Elibera Mendoza. Among gipabuhatan og affidavit Sir Frank. Unsay unod sa affidavit? Okay, among gipanotaryuhan sa attorney. Kining affidavit, okay lang, no? Pero mo ba na, ang akong patana, ang kaluntaran na mahatag ba ang certificate of title diha ninyo? Why problema magpaingon sa inyo? Why problema? Pero kung panalitan, maingon tong tagaya sa yuta, bisa pag usa ka sakong affidavit, no? Ayo po, sir. Luoy ka pod. Imo mangibaligya gud makadaghan. Erlinda Elibera Mendoza. Kung magkuha mi Sir Frank, asa dapit mi magkuha Sir Frank. Subay kuhaon ninyo. Kung magkuha mi Sir Frank, among panotaryuhan sa among gipabuhatan og affidavit Sir Frank attorney. Among gipanotaryuhan sa attorney. Sige, may problema. Papirmahan lugar, no? Ingon pa niya, kung magkuha mi Sir Frank, asa dapit mi magkuha Sir Frank. Unsa may kwaon? Unsa may kwaon? Nagkorte nami Sir karon. Unsay ngalan sa kaso? Unsay ngalan sa kaso sa nagakakorte na magkamo? Muna nga interesado ko sa kining kaso nga inyong gi-file. Sir Frank, asa mi magkuha og certificate of title diha sa nagbaligya sa yuta ninyo. Wa makahihatag deed of sale ra inyong kamatuoran. Dito ninyo kuhaon. Sa medical passer, ingon pa ni Ma'am Faye Mundia.
may nurse man gud ni si Ma'am Faye retired, no. Ingon ang atong istoryan stupor, ha. Ingon pa ni Ma'am Faye Mundia sa medical passer kung ingnon ng stupor na ang kondisyon sa pasyente, dili na makaresponse bisan unsaon pagpukaw. Okay. Kuan na gyud kanang reduce na iyang subconscious, iyang consciousness. Di na siya makamatngon, no? Okay, no? So more or less na ay inyong naaning kuan, dili bad word, good word, oh. Ma'am Faye, salamat kayo. Another pod kapag pasalamat ngadto ka Ma'am Princess Faye. Wa niya tubagang namista nga unsa ni kaning gapista ba siya, wa tubagan ni Ma'am Princess da. Erlinda, Sir Frank, mangutana ko asa ta magkuha og certificate of title. Adto sa nagbaligya na may certificate of title na sa registry of deeds. Oo. Pero kini nga titulo nga ako ipakuha gikan sa nagbaligya syuta kay sila may gabaligya. Mao nang nabaligya sa lain. Kay ngano man tuwa man ang certificate of title ila mangiwara-wara di kang palit nini. Klaro kayo, certificate of title. Maimo man ni basta palito nimo. Ikaduha ka na di ay nga buyer. Di ba? Kadiyot lang ha. Sir Frank, mutana ko asa ta magkuha, okay? Ingon pa ni daw bi Sir Frank, si Marvin, ang tagiyanan ng property na Ascoswagan. Daw bi Sir Frank, kay tunga man mi sa common wall, pwede bungkagon. Sabuti gyapon ninyo. Back to sender kamo. Ang abot ipasabot nga, kining balik ta sa uno, limtan na to na, panahon pa na ni Mama, niya marag mga matay tagsayo nini mahugnoan tanini with that additional column sa mao nga hollow block. So basig mahugno na kay maguyog-uyog. Ato lang ng gubaon. Ato ng gubaon. Niya, balik ta sa uno, muna ning atong sabot. Ikaw mitag iya, ikay makadecide yun na. Ha? Dobi Sir Frank, okay. Diyot lang. Ingon ni di ay may makakuha sa DNR Sir Frank sa certificate of title dili. Siya di kadyot lang kinsa may kabaligya din ninyo. Libo may pagkalibog ni pero tubagas ako naa na magka ni korte. Tubagas ako unsay title or unsay kaso nga inyong gi-file batok nini nga mao nga tawo. Okay? Nala sige. Wala man sila titulo, sir. Mao na ni way klaro na. Wala sila titulo, Sir Frank. Tax decra. Dili di ay mi pwede magkuha. Dili. Ang tax declaration asa man. Balik ta. Kung nagakakaso kini, ako pretty aware nga naa ng mga necessary o relevant nga mga ebidensya diha sa inyo. It could be na si mong papa, sa imong mga igsuon, tanawa sa diha, klaruha sa. Ha? Okay. Niabot na maka ni sa korte. File yung kaso kay na may RTC na to din napita sa hasaan, taga-saan ka man, at least naman duol-duol. Di ka na makapaingon diri sa Cagayan de Oro kay mamatay ka sa traffic diri. Gikan na ditong dapita sa hasaan, paingon ka sa muagi ka sa Taguluan, grabe ang traffic diha. Ang hearing nimo 10 o'clock, basig alas 12 ka pa maabot diri sa ato sa Cagayan de Oro. Part 1 iti kong panunod oras din sa ato karon sa pagpanaguban. Ingon ni Erlinda Elibera Mendoza. Sila ana nagsumbong o sila di gisumbong. Unsay title lagi? Nga sumbong. Unsa nga kaso? Sila kuno ang nagsumbong. Sila pa'y nahalinan, sila pa'y nakakwarta, sila pa nagbaligya makadaghan, nya sila pa'y nanumbong na hino. Grabe sab ninyo, suklin ninyo. Suklin ninyo. Okay. Sige, wala tayo pananugoras din sa ato karoga pagpanaguban sa atong tulumanon. Gitanan ako resulta ba? Ganina, 304.
sige makunghatag na tumiagi. Kung itong pizza 28 gahatag ko. Kung akong ginan pamangani ang mga tigpaminaw nga, i-maintain na lang ninyo. Pasig way nakadaog. Ha? Siguro nakadaog, pero mo lagi pa na. Ilum-ilum ba nga ko na. Sa manday. Okay, nala sige. Subli, wala tigong panaduguras. Dinis sa ato karon nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Sa di pa nato basahon ang hilisgutan na unya ni Ma'am karong alas 6 sa programang Kalipay nga Mulahutay ni ay bag-o nato nga suki nga tigpaminaw Cecilia Tagablagria. Sir, good PM sir. Kung dunay joint affidavit, pwede di ay makapataytol sa yuta. Kanang joint affidavit, dili man na requirements pagpatitulo sa yuta. Kanang joint affidavit. Unsa may text sa maong joint affidavit? Sige. Anyway, Miyerkules pon, paminaw lang dinhi para magbalik tag istorya may tungod na ng mga butanga. Ha? Sige, wan na taigong panuruguras. Ako lang basahon ang importanteng hisgutan na ni Ma'am unya gabi. Alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra. Alright, sige, kadjut lang ha. Si Cecilia Tagablagria. Salamat kay Ma'am ha. Nag-thank you po siya. Unsaon nato pagdala sa ubang tao ngadto sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma kanila. Akong balikon ha, muni ang topic nga isgutan unyang gabi alas 6 sa programang Kalipay nga Mulahutay. Unsaon nato pagdala? Adera. Unsaon nato pagdala sa ubang tao ngadto sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma kanila. Alright. Karong gabi ini uban ni Ma'am Girly alas 6 ang takna sa kagabion. Ni ay naulahi og pangutana may tungod sa yuta mao ditong nisulod og kalit no. Kini atong tukion Miyerkules pohon dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Wa man ibutang ang sender niini. Tiwason ta ni pagbasa Wednesday, Miyerkules pohon ha. Sige. Subli wa na tigong pananugoras dinhi sa ato karon nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Pagpasalamat na lang may sa nga ni Ricky Langga atong kuyog karngopuna uban po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro uban sa atong number 1 nga kagawad dinhi sa District 1 Padayong Pilipino Agas 1. Kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw maayong hapon kaninyong tanan.